Tapos ang kumain, no? Solve na, oh. Please. Ayun. Baka alagain ka pa namin, ha? Ano? Alagain. Pati malunod. Ayun ang music. Kaya sa amin yun yung pinag-usapan natin. Ayun ang music. Nagpaalam ka na ba? Yan, Ferrari. Paalam ka na kayo. Dapat, chimpo. Ano, sinusunod ko na yung gusto nila. Hindi mo ka-nuggets? Hindi mo ka-nuggets? Nakita niyo yung lyrics? Ano nga yung firm foundation? Hindi ko. Hindi ba tuloy? Okay. Pero nasabihan mo na. Ano bang Okay na, go. firm foundation? Christ is my firm foundation. The rock on which I stand. Everything around is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus.
magnify you, Lord God. We lift up your name above all names, Lord God. Lord God, so dito, we humbly, Lord God, to get together, Lord God. And we invite the Holy Spirit to be with us in our meetings, Lord God. May the Holy Spirit guide us, Lord God. Higit lalo sa aming story ngayon with Sister Dorothy, Lord God. May the love, grace, and mercy anoint Sister Dorothy from the top of his head to the sole of his feet. Everyone, oh Lord God, we pray na we can come in with knowledge, wisdom, and understanding, oh Lord God, to see, oh Lord God, the meaning of the exhortation for tonight. May your word, O Lord God, nilema ito sa aming buhay. Maging guide ito sa everyday ng aming battle, sa aming path na aming tatahapin sa araw-araw. Ganun din, O Lord God, we pray na sa bawat corner ng bahay-panambahan nito, we pray na itatalaga mo ang inyong mga anghel upang bantayan kami. Walang anumang gawa ng kaaway na prosper dito, O Lord God. Sa mga music, sa mga ingay namin na naidudulot ang aming kagalakan sa pagpuri sa iyo, maging melodiya ito sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga kapitbahay namin, O Lord God. Nawa, hindi kami maging kaabalahan sa kanila, kundi marinig nila ang mensahe mo, ang himig mo, O Lord God, na meron naroon ang aming pag-ibig, O Lord God. Dinadalangin din namin na patuloy mong basbasan, pangunahan ang buong building na ito, O Lord God. And we see, O Lord God, na ang building ito ay pagpapalain mo tulad ng pagpapalaw mo sa aming bahay, sa aming tahanan bilang sa iglesia. Dinadalangin din namin, hinihiling na namin na maging kaisa rin namin sila, ma-invite din namin sila in one day, O Lord God, at iparadama namin sa kanila ang feeling ng pag-ibig ng isang pagiging isang Kristyano, O Lord God. Sa bawat isa sa amin, O Lord God, thank you, O Lord God, na narito kami. Kagalakan namin na dito, O Lord God, sa kabila ng kapaguran, sa kabila ng bigat ng aming mga trabaho, ay kagalakan pa rin namin ang mag-isa. Sama-samang idaos ang corporate prayers ng ito, O Lord God. Minsan po, Lord God, dinadalangin namin na ihanda po ninyo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang makinig ng iyong salita. Sa pakikisa ng bawat isa, O Lord God, naroon unawa ang iyong gabay. Muli, minamalik ko po sa inyo ang pinakamatas na pagpuri, pagsamba, pagdating at paglulahati at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Yesu Cristo na aming tagapagligtas at sa pakikisa po ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sister Dorothy. Sabi, nagbasa si Kids. Ito na lang kayo sa'yo. Kasi ayaw yung makita tayo. Good evening, everyone. Good evening. I would like to give a title for my exhortation po, which is Lost and Found. Since I will be focusing on Luke chapter 15, verses 1 to 32. As much as I would like for us all to read it individually po, it's going to be a long session. Kaya hindi na lang po. Long story short po, this covers 3 parables po. Chapter 3. Chapter 15, verse 1 to 3. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Or better known as the prodigal son po. How many times, or mas easy po kasi siyang, in Tagalog, how many times have you heard a person say, hahanapin ko muna ang sarili ko? Or in English, I would need to search for myself. Like these things, a lot was abandoned to look for the one that was lost. In our logic, it would seem useless. Because why would the many
important than one. But for the Lord, we are that one. We are as important as many individually. So, I would like to focus on the prodigal son. Because if we are going to look at his story, we're going to see that he was unsatisfied for what he already has. He asked for his birthright, even though that should only be given to him once his father dies. He left his home to find himself. In his way to find himself, he found what he wanted, what his flesh wanted. He spent everything that his father gave him and found out that all of those things weren't as good as what he already had in his father's home. So he went back to his home, feeling like he wasn't worthy of his father's gift or love anymore. And he went back and found out that his father's love was greater than his mistake. And when he came back, he found what he was looking for. A home. A place where he belonged. As much as we would all see that the world would accept us for our fleshly wants, it will not satisfy our needs. Sure, temporarily, but in the longer run, it won't satisfy our spiritual needs, which is one of the reasons that we keep on going. People like to compare, or like a lot of research goes on, whether a person really has a soul. I do believe that we all have souls. This is what we were saved from. Our souls were saved from hell. And our souls, it seems like such a tiny deal. Like, oh, it's just a soul. It's not like the mind that controls the whole body. It's not like the heart that makes the body function. It's just a soul. But it is who we are. The soul is the epitome of what a person is. Their emotional state, their life is in that soul. So no matter how much we look for things that we want in the worldly place, it will not satisfy ourselves, which is our soul's fault. And sometimes, we are looking for something that we already have, which is peace, comfort. The amount of peace and comfort that we get from the world is minimal, it's temporary. But if we are settled in a place like God's place, we are sure, we are secure in ourselves. Like, no matter what happens to me, I know that someone is there. Just like how the son, no matter how guilty, how worthless he felt, once he was back in his father's home, he was secure. He was at place. He was at peace. Just like the prodigal son, we've all made mistakes. We all feel worthless and we all feel like our mistakes are unforgivable. To other humans or to other people, sure, they may be unforgivable. But to Lord God, no mistake is unforgivable. He will always be there to forgive. And as much as other people abuse it, it's really sad. Not just for me, but for other people as well. To see other people repeat mistakes that they know will lead them to a place with no good. So in searching for ourselves, we also need to put ourselves in a place where we have a reminder that mistakes can happen.
But if you make a mistake, would you really be considered a mistake? Or the consequences of your actions? Accountability, exactly. Because not every mistake is, oh, nangyari lang to. Oh, it just happened. Not all of it is like that. We need to take accountability for the mistakes that we know that we have caused. And I would like to read Acts chapter 17, verse 28. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any of us. For in him we live and move and have our own being. This is one of the verses that should be really kept in our hearts. If you're going to say, oh, I'm going to search for myself, I hope that whenever you say that, you're searching for yourself in the name of God. You're searching for yourself through spiritual means. Because I understand being lost. I understand not knowing who you really are. But if God is with you, he will show you who you are. Another verse is Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all of his glory. We often find ourselves really easily with the help of God. But aside from thinking of ourselves, I would also encourage each and every one of us to help other people that are lost. Because one lost thing is as important as the many. So if you see a friend, a relative, or someone you just casually work with, you see them lost, share the guidance of the Lord. The same way that we share the guidance of the Lord to each other. I would like to ask questions sana for everyone to encourage interaction. Did you ever feel you lost yourself and don't know what to do? How did you overcome it, or are you still struggling to find yourself? I'll answer that first. Right, as of now, I am still somewhat struggling to find myself since I am still young and I just entered adulthood. I am still struggling to find myself, but I know that with the guidance of my parents as well as the guidance of the Lord, that I will easily be secure in who I am as I walk side by side with the Lord. For me, when I tried, actually, no, tagalogin na seryoso. Kakapusin kasi. Yung kasi ang kahinaan ko, English talaga. So, sa akin noon ay gagaya na lumaki tayo na walang magulang. Na namatay ang tatay, 4 na taon pa lang ako. So, lumaki sa lula. At hindi, doon ay naranasan natin mag-work na. Naranasan kong mamasok na sa restaurant sa taong 8 taon. Sa kumari ng lula ko, sa Masbate. So, kasi nabigyan tayo ng magandang attitude, advice ng lula ko na bagamat hindi kami lumaki sa magulang namin, sa nanay namin. Ang sabi ng lola ko, huwag kayong tatanim ng galit sa mama niyo, ha? Kasi wala na yung tatay namin. So, yun tumanim sa isipan ko. So, ibig sabihin, yung mga positiveng advice,
nakita sa buhay ko sa maliit na sa ganung edad. So, sa gusto kong magpatuloy ng buhay, sa madaling saga, tumayo tayo sa sarili nating pa. So, yun, working student hanggang sa mag-college. So, ibig sabihin, natutulungan ko yung sarili ko, nakakatulong pa ako sa mga kapatid ko. Sa kung saan ako nanuluyan noon, napunta ako, napali ako ng Manila. So, nagpatuloy ko, masaya ang buhay ko noon eh. Bali wala sa akin pera eh. Ang gusto ko lang, makatapos ng school, makapagtrabaho. Ang trabaho ko noon, bahay, trabaho, school. Ganun lang buhay ko, hindi ko naranasan magpagbarkada. Kaya sabi ko noon, ako may sariling mundo. So and God grace, nagpatuloy tayo ng buhay. Hindi sa akin naging mabigat yung nawalan ako na hindi malayo ko sa ibig sabihin hindi ako lumaki sa magulang. Hindi naging negative sa akin. Naging positibo yun. So hanggang sa ito napagtaguin kaya natin bagamat pinalo tayo dahil nasabi ko noon kung saan ako nagkaasawa saka ako naging late bloomer. Yung hindi ko ginagawa, alak, babae, actually, sigarilyo ako. Pero hindi ako naninigarilyo pag hindi ako uminom. Sigarilyo lang yun. Hanggang doon lang yun. Tapos yun, pag nilay-nilay natin sa ko, kay God, hindi ito ang gusto kong buhay, Lord eh. Kasi, ba't ganun? Mula ako bata hanggang sa hindi pa ako nag-asawa naging tuwid yung tinatahak ko. So, ibig sabihin na pagbibigyan na pinapayagan tayo kasi nga may prayer tayo yan. Yung pinili mo, sige. Bago, salamat sa pagpapalo ni God at napagtanto natin, Lord, mukhang nalalayo na ako. Yung tinatakong buhay, hindi na naayos sa'yo. Kaya doon nagpasya tayo na yun. Every milliseconds kasi, tinatawag tayo ni God. Ang problema lang kasi, ayaw natin pakinggan yung pagtawag ni God sa akin. So, kaya doon, ninais ko pakinggan ang pagtawag ni God sa akin. Kaya tulad, hinanap ko talaga siya. So, yun. Kaya mas maganda yung nagpag-usap tayo personally, one-on-one talk, at yung talagang bubuhos mo talaga yung pagpapakumbaba, yung paglapit mo talaga sa maging makatotohanan. Doon, rima talaga sa Holy Spirit sa'yo. Kahit gaano katigas ang puso mo, palalambot at palalambutin ni God. So, ganun po yun. Doon kasi nag-work ang Holy Spirit. Doon sa nag-work na, ito na, may conviction ka na ng Holy Spirit sa'yo. Ibig sabihin, nagkaroon ng connectivity ang Holy Spirit sa spiritual man. Hanggang sa, doon ka na sa katawang lupa. So, ito yung scenario. Yung question, ang Tagalog po nun is, nahanap niyo na daw po ba ang sarili niyo? Or naghihirap pa rin po ba kayo? Naghihirap pa rin po kayo magiging sarili. Amen. So I will answer that. So in my humble understanding about the question of Ati, the reason why we are lost or I am lost is that because we don't know the will of the Father or God. So yan po yung makaintindi ko. But Are you still lost or you are still struggling looking for yourself? that is why I am very thankful because I am here and this is where I feel the conviction. So at first it's difficult because you are not used to it because you are used to a different life. But as I continue, I began to understand. I began to learn a lot about what God wants. So I'm very thankful. But yes, even though I learned a lot of things, but still the challenge is really for me is how to apply it how to put it into actions. But so that's what I'm really praying. Whatever I learn, I should apply it into my life as with all my strength, but with guidance, with the help of from above. So, yun lang. Ako, ang big
exactly the representation of us who are not yet found, those who are wandering in the world. And I am not one, I am not exempted in those people. And I was part of those society that has been lost. And which is really, I am grateful that right now I am found. But really, when we were born, and especially with the circumstances around us, the family, the society, and the world evolved around us, we are being brought up on the sectarial face of the world. And this sectarial face of the world, if you don't have a proper guidance, if you don't have the solid foundation which is rooted in God's words, and the family that will uphold you to be into that path as what we are having now. And I am glad that I found it earlier, not later, than compared to others that would die without it. I am really grateful, and I would like to bring the rest of my family on the journey that I am having right now, simply because it is so good to be in the presence of the Lord. And the way that we encountered Him, especially with the help of our pastors, it eased our burdens because they let us lead the way. They lead us the way on how we will reach to our journey. And this is very essential. This is so essential for us, the lost ships of the world. Because if you are lost and you don't have the proper foundation, you don't have the proper guider, you don't have the proper word of God, because it's easily to be twisted, the word of God, and it could be used against to the doctrine of what the Lord Jesus Christ wants us. How many people, how many false prophets we are dealing in everyday life, especially the woke, not right now, that they are twisting what really God's want us to have. And especially when Jesus came, He wants us, He leaves us the very essence of our salvation, which is the Holy Spirit. And with this Holy Spirit, that we have to dwell with Him, and we have to align our soul to Him. Because as Auntie Ivy said, we thought that the soul is so unessential and so little. But if we look at us, when you are still having soul, you are called Rona, you are called Bernard, you are called Irene, you are called Ivy. But the moment that you lost your soul, you will just be called a John Doe or a bad academic of Irene, academic of Rona. You will not be called as your name. You will be called only as the body without the soul. So now we should put more effort on not working on our salvation, because we cannot work on it because it was freely given to us. We did not do anything to have the salvation, and we cannot do anything to lose it as well, because it was freely given by grace of the Lord. However, if we wanted really to walk into the Lamb and to walk into the path of Lord Jesus Christ, we must follow all of the things that He have left for us. And also the Holy Spirit, we shouldn't be grieving it. And remember, He came as our Savior, but when He comes back, He is our judge. And tomorrow is not a promise. This is what we have to always put in our mind, that there is hell. Heaven is real as well as hell. And we are bound to everything that we do in our waking life. So now that we already found Jesus and we found ourselves, we have to walk continuously, no turning back. Continuously fighting to the struggles. It wouldn't be easy, as it says in the Bible, that when walking to the life of Jesus, walking to the path of Jesus, we have to carry our own cross, and we have to derive from the sin. And when you are dealing with the sinful nature of the world, it's not really easy. But with the Lord God with us, and with His strength in our weakness, we will be able. So we have to anchor always our faith in Him, and always acknowledge Him and choose Him every day of our life until the end. A simple illustration. Like I said, no one, either Christian or non-Christian, accept that they are lost. That is the person. They don't accept. They said they are wandering like a sheep. They are wandering around, checking what other else that the world can offer to you. And then it will happen when you go into the crossroad. And then just realize, am I need to go to the
time when I said, I'm really lost because I don't know where to go anymore. And that's the time that you were put out your compass. It means it's a decision that I need a compass to see, to find the right path. It's a decision to me. Dumating ako talaga doon sa crossroads ko na I need to serve God. Actually, sasabihin ko na yung totoo, high school kasi di ba, lumaki kami talaga ng Protestant, Christian, tapos na-born again ako nung pumunta kami sa COP, is my summer retreat, doon ko talaga full talaga. Tapos, actually, pagkatapos nun, nag-enroll talaga ako ng theology. So, on my second semester ng theology, siyempre parating tinatanong sa amin ng aming pastor, administration, is it your calling? Ganun. Hindi ko na yun masagot. Yun. So, nag-back out na ako sa theology. And then, syempre, nag-wonder ako, ano ba yung bakit na mula bata, Christian ka na, pag summer, daily vacation Bible school, pag Saturday, school, church, pag Saturday, practice ng choir namin, gano'n. Tapos, nung second semester ko, parang hindi yata yung calling. Tapos nung nag-usap kami ng daughter ko, sabi niya, that is 1986. Bumalik ko yung calling, di ba? Ganun katagal yun nangyari. Kasi isang decision yung lost ka eh. Lost ba? Siguro, eto na nga yun. Nung pating ako sa crossroad ko na, ano ba Lord, gusto ko magsilbi, pero alam ko, may mali sa akin. Diba? Yun yung ibig sabihin. Maiisip ko lang na lost ka kapag inamin mo sa sarili mo, I'm really lost. Ganun. Kasi walang magsasabi na lost ako. Sasabi nila, no, nag-wonder lang ako. Tama pa rin yung ginagawa ko, ginajustify nila. Yun nga, kaya nung dumating na yun, yung mga taong ginamit para mahanap mo yung compass at tinuro sa akin yung tamang daan, iba na talaga. Naging iba yung pananaw ko, naging iba yung naging iba lahat, yung nawala na yung naging isang, masasabi ko, yun talaga yung tanikal ako sa buhay. Talaga, di ba, dati hindi ko kayang gawin, pero dahil sinuko mo na kasi, totally, isinuko mo, yun yung sinuko mo, yung parang inamin mo na, hindi ko to kaya, ikaw na. Sinuko mo na, once na nag-decide ka na, sinabi mo sa sarili na, I'm really lost, yun na yun, tutulong na yung Spirit, tutulong na si God, mag-work out na yun. Kasi tulad ng prodigal son, di ba nag-decide din siya eh, bakit ganun sa bahay ng ama ko, yung mga katulong, ganito ang buhay nila, pero ako, ganito. Lahat, kaya ngayon, sa tatlong parables, ang pinaka-emotional is yung prodigal son. Di ba? Kasi andun yung feelings, andun yung realization, ganun. Kaya, kung talagang masasabi natin, malalaman mo, ma-accept mo lang talaga na lost ka pag inamin mo na lost ka. At pag sinirender mo talaga yung lahat. Kasi si God, kasi di ba ang setting ng bakit si God nakikihalubilo sa makasalanan? Kasi makasalanan tayo eh. Mas mahal tayo, nung nawala tayo, nung nag-turn away, nag-U-turn ako kay God, nawala ako syempre. Tapos, hindi natin alam na dumating isang tamang pagkakataon na isusubok mo na talaga. Kaya sa akin, kaya malalaman mo na lost ka kasi inamin mo na lost ako. Siguro masasabi ko ngayon na yung track tone is doon talaga. Kasi way before, siguro naman nung mga bata kami, kasi dinadalaman kami ng mother namin, kaya naman kami ng mother namin, tawag dito, nagbabasa kami. But after ng pagka-point ko, na doon ko na kung paano rin maging ganito Christian na activities. Kasi yung natinan ko doon na wala ganito rin. And then maganda na yung track. Maganda na lang ganito. Tapos nandiyan na sa harap na gano'n. Hanggang sa, ewan ko, nangyari.
cake. Kasi, pag nangyari talaga, meron at merong isa, natatanggalin. Yun yung nalo sa akin yung nangyari nun dun sa bigay muna kayo sa talas. Which is, hindi naman ibibigay talaga sa talas, but nahanapin niya yung sarili niya. But praise God, pero hindi pa eh. Maris din, back and forth ako ng point to buy, nandun pa rin. But praise God, sabi ko nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi iba yung plano ko, after ko ng termination sa Kuwait dahil nakapanyata na nga ako ko. Uwi ka na. Uwi ako ng Pinas, apply ng Australia. Lahat na ng kahit yung mga iniwan ko sa Kuwait na sa Australia, na sa Canada, yung iba na sa US na. Kasi ang ganda yung opportunity kasi ng namin. Ako sa Pinas, nag-apply. Ako yung nabulan na ng pandemic. 2019 din 2020 pandemic. Kaya nag-struggle kami ng family ko. Sabi ko, dito ko lang na-realize na yun nga siguro yung pagpalo ng Panginoon. Doon sa mga. But praise God dahil hindi mo naman kung gaano kaputi ang Panginoon. Dinala niya ako dito, sabi ko na masasabi ko na binibless ako ng Panginoon this time. Kasi kahit sa sarili ko sa 4 years, 2022, kailangan ni Mrs. mag-abroad. Kahit ayaw ko talaga, dahil may friend ako eh. Ako ang tatay, ako ang mag-provide sa amin ko. Kahit anong gawin ko sa Pilipinas, double job ako sa Pilipinas. Sideline sa construction, sideline sa delivery, sideline. Basta, pero struggle talaga kami financially. Sabi ko, then kailangan mag-abroad ni Mrs. 2 years, tapos yung contract. Kailangan niyang tapusin yung contract. But praise God, kailangan kong mag-abroad. Sige, nagpasa lang ako ng sa online. Then, nandun na, biglang may tumawag. Kasi ang dalawa tumawag eh. Isang kubarya kayo. Pero napakababa lang sa. At ito yung isa. Praise God, dito ako dinala. So sabi ko sa sarili ko, pag nagmumuni-muni ako, pag nagmumurmur ako dun sa kasi lagi ko yung amazing grace. Kaya naalala ko, I once was lost but now I am found. Was blind but now I see. Pero yung talaga, yung struggle talaga is, kahit yung tao niya, kahit alam mo nung una, maganda na yung track mo, maganda na yung lakad mo. But once talaga na nag-his ka, may pagpapalaw ang Panginoon. Just ang Panginoon. Kaya, basta naiiyak ko lahat sa Panginoon. Nung mga time na yun, maraming beses na iniyak ko, maraming beses binalikan ko. Sabi ko, basta ewan ko. Kasi pag president nga, dinala ko dito sa Saudi. Kasi dito talaga, in 1 year, in first year ko, kami ng miss ko yung, buhay namin yun, yung bang bata na hindi pa ay pasok ko sa kailangan yung mas maganda na yung may provide yung na nakakatulong sa mga kasi may may sabi ko maghanap talaga dyan kung may kailangan yung classmate niya kasi meron dati nung ako yung nasa school nila may isa doon na hirap pumasok dahil yung family niya is hindi masyadong yung magulang niya separated yata pero hindi ko pero sabi ko sige kami natin yan yun ang hindi ko sinasabi sa iba ngayon ko lang nilabas na meron sabi ko babawi tayo sige gawa kasi napakabuti man ng Panginoon kasi nagpapalaman tayo sabi ko nga by God's grace mabuksan na yung gusto mong store by before the end of the year sabi ko kasi nakatapos lang kahapon yung finishing so ang lang yung ilalagay sa loob tapos praise God dahil
last week is tawag dito, approve na yung blessings ng Panginoon. Kaya yun isa yung binulat namin kanina. Kasi sabi ko, kung titingnan mo, babalikan mo, paano ka dati at kung paano ka pinagpapala ng Panginoon ngayon, napakabuti ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, kasi magpapagamit ang Panginoon. But yung Holy Spirit, the burn of the Holy Spirit, yun ang gusto ko talaga, yun ang struggle ko ngayon. Kaya, puro pagkano sa Facebook, yung kay David Hernandez, all about the Holy Spirit, ang ano niya ngayon, ang topic niya. Kaya doon ako napupost minsan. So, ano ko talaga na, yun talaga ang struggle ko na nag-grip talaga ang Holy Spirit sa akin during those days. Dahil hindi ba nawawalan ang Holy Spirit sa iyo? I believe na hindi ka iniwan once na tinanggap mo ang Holy Spirit. It's only grieving during nagkakaroon ka ng paglayo sa Panginoon. Kaya yun talaga ang inano ko na may balik sa akin ng Panginoon, yung burn of the Holy Spirit na mag-alam muli. Kasi kahit noong nakaraan, pati yung siguro din dahil sa pagod, pati yung ano ko talaga guys, basahin ko sa gabi, then i-review ko sa umaga, yung Bible reading ko minsan hindi ko maano, may nagkakaroon talaga ng bigat sa pagbangon. Dahil instead na nag-alarm ka na ng 7, mabangon ka 7:45. Tapos maliligo na lang, then takbo na sa trabaho. Praise God, pero pag sa gabi, pinipili ko talaga ng mga pagbasa. So, yun talaga yung struggle ko na mag-burn up ulit ang Holy Spirit sa aking buhay. So, kaya na magpapaganda ng prodigal son. Dahil naging rin ako dyan dati. Naging tawag nito na dumaan din sa akin yung pagiging ganyan sa buhay. So, I think most of us was lost. Absolutely. I remember I first come to know Christ when I was 2 years old. I asked one question because people are decorating the Christmas tree, and I asked what I said, why we are going to celebrate Christmas. And my uncle said because we are celebrating a God who was sent by our Father, came down and was crucified and died. So again I asked the question, why the God can die? Why he need to come and die? So that was my journey. And I started to talk to him straight line, and you are God. Why I am being abused? Because I passed through abusive family. I'm always being beaten, and sometimes I want to kill myself. But my only friend is one, Christ. Walk with God means walk with the Spirit. Walk with God means you walk with the Word. So it starts from there. It's a journey. Getting lost is a journey to be found. Getting lost, focusing on Christ, will lead you to where He will lead you through the road. You need to focus on Him, focus on Him, focus on Him. Because there are so many Alzheimer's around, bothering our head, that make us confused, deviating our focus from God, and trying to make us to be permanent lost sheep. But yet Christ continue to pour the oil on us as long as we are willing. And that oil is the Holy Spirit and His Spirit. Walking with God, focusing on Him, praying in the Spirit, listening to His scriptures, His words, continue to focus on His voice, not the voice of the Alzheimer, which is the sound of the world. It
is hard. You will face persecution sometimes. Your body sometimes like so exhausted. Like me, I feel exhausted sometimes. Every day working around the clock. When I'm in the hospital, don't stop even lunch break sometimes. Cannot even move. But yet, we must not stop focusing. When we keep on walking in the Spirit, focusing on Christ, praying in the Spirit, singing in the Spirit, living in the Spirit, the fleshly world which was lost will soon become very light in us, that we will not feel it anymore. But when we focus on living in Christ, walking in Christ, praying in Christ, focusing in Christ, it will actually give us strength. I know that pain. And I felt that pain. I felt being persecuted. I felt being abandoned. I felt lost. I've been through so many religions that promised me to go for salvation and it turned out to be fake. And each time I come out from that way, I'm being persecuted. I'm kicked out from my family. I was spat by them. I was cursed by them. I was abandoned by them. But yet, we are in a journey until now. And this journey will not stop. That's why Pastor Dylan said, we are tired sometimes, but the journey is not over. We need to continue to focus on Christ and keep being found and not getting lost by the voice of the Alzheimer. Amen. I can say that I already found myself in Christ. I have found my identity in Christ. Unlike before, I can say I am famous in the school. I am the favorite of the aunties and uncle. I am also the favorite of the gossip. I am also the favorite of my parents and my siblings. Before my identity, I'm looking and finding my identity in stages. That I am a good provider, that I am the breadwinner of the family. It's always like that. But when I found myself in the Lord, it is really different. There was once in my life, my brother doesn't know it, but once in my life, I got so tired pleasing my parents, pleasing my family, and everyone around me because they always look at me like I'm a perfect girl. I always do what is right. But one day, I just got tired. I said, when will be the time that I will just mind myself, just do things for myself? And I was just crying. I was lost. I just hid somewhere in Olongapo. I just read one title, just me alone, searching for myself. But then it is also God who found me in that small room. The word that I heard from God, I am pleased with you. I have loved you. I have chosen you. And when I'm here in Saudi, I focus myself with the Lord because I was disconnected with the world. My world is to gain fame, to be known in every organization that I get in. I am always the apple of the eye of everyone. But God disconnected me from that world. I was confined at home with my agreement with Bernard to raise up my children until they go to school. So those confinement was the real time that I find myself in the Lord. I find myself because I'm not busy with gaining salary, providing for my family. I'm just focused with my children. At the same time, I'm focused with my Bible
I'm able to provide for my family. Lord, help me to provide for them salvation. I know it's not from me, it's coming from you, but help me. Use me now, Lord, not just to gain fame para sa sarili ko, but for people to know me, to know you through me. That is the only thing that I have in mind and I have in my heart, and that is the only way or the instance in my life that eto pala ako. This is the meaning of my life. I was lost, I'm found, I was blind because my blindness is like the fame of the world, but now my light is in the Lord, Jesus alone. So may my life be useful to the Lord. Hanggat may buhay pa, as long as I breathe. Sabi ko nga, we had a 28 years walk with my husband. It's like just a beginning. But that walk becomes more meaningful when we walk together. Amen. So I'm really happy that God has found me and I found my place in the Lord. Amen. Amen. We close it. Actually, for once, all of us was lost. Yeah, we are. Because definitely without the Lord Jesus Christ, you cannot identify, you cannot find yourself. That's the main what do you call this, the main truth of the Bible. But however, during that time that we lost, some people are trying to find themselves. Some people that trying to tell who they are, they found themselves. I'll give you one of an example. Paul, when he became a persecutor, he's thinking he found his life, he found his duty, that I'll be a persecutor of a Christian because that is my God. He identified himself as a persecutor. And then suddenly he found that. He found the Lord Jesus Christ. Suddenly everything changed. This is not my life. This is not the way that I define myself. It should be belong to the Lord. Also Moses, when he escaped from Egypt, he becomes suddenly a shepherd, attending those sheep. He's thinking that I found my life. This is who I am. Now my purpose in earth. But suddenly God called him. He suddenly changed everything that, that's just a temporary. Because people are trying to define their life. Even though every time that they face trials and worry, immediately they are changing the destiny. This is not my destiny. Now when they go for business, when they give business, this is not my destiny. And OFW, Kumita, then suddenly this is not myself. So they keep on looking and basing their identity on what they have right now. But when you found the Lord Jesus Christ, like the other example that I gave today, right now, that's a time that you are not lost anymore. And it's so sad, you can learn, or you can hear from any Christian that, Pastor, I'm still searching myself, blah, blah. No. Why are you searching yourself? The Lord Jesus Christ already identified yourself. You know already who you are. The only problem that we have, you are trying again to be lost. Not God or not the Lord Jesus Christ wanted you to be lost. Because He already defined who you are. He already dictate and plan who really you are. Kaya kapag nagsasalita po tayo that maybe the Lord is calling me for the Christian ministry. No. Along the process that what Sister Dante, there is a process that sometimes, that can waive your identity. But at the end, ng journey mo, that is your identity. That's already been defined by the Lord. Let us remember that your suffering, your failure, doesn't mean that who you are. That will not define who you are. Failure ako eh. Hindi ko naabot yung expectation ng magulang ko. I've never been involved in the church. Itong buhay ko, failure ako eh. No. That's not who you are.
The Bible declared that you are more than conqueror. Therefore, you are more than conqueror. Eh, lagi may problema. I have all these problems, short of money, short of finances, short of a lack of faith. I told him, that is the way you define yourself. Ikaw yun. But when you accept the Lord Jesus Christ, definitely no way can tell you or declare that you already that you are lost. You already been found. Ang problema lang, you keep on losing your track. Ikaw mismo pinakalingan. But when you go with the Word of God, God really define yung buhay po natin. You might stumble, you might stop, you might slow down, but God already defined who you are. And dapat yun ang pinangahawakan natin. We should hold these things. Kaya masabi natin, kung may problema po tayo, don't measure yourself based on your problem, based on your body. Because it is not who you are. It is not God define who you are. Kaya tinatanong na, are you still searching for your life, your purpose? No. I'm not searching my purpose anymore. Because my purpose is belong to the Lord. If I said my purpose, then definitely it's myself. But ang sabi niya ni Pablo, I am a slave of Christ. God dictate the Lord Jesus Christ, tell me who I am. And I have to believe that the Lord Jesus Christ tell me that who I am. Yun dapat pininiwala. So, napakalungkot po when other Christians are still searching their life. Don't search your life. You already be found with the Lord Jesus Christ. You are not only found, but also the Lord God define who you are. And that is the truth that we should always believe. Actually, may positive truth sa tayo mga OFW sa masulok ng mundo. Ay sim lang po tayo ng mga nakakulong. Bakit nagkaganon? Sa ating mga OFW na totoong sinig na natin si God. Bakit sim tayo na nakakulong? Dahil kung pagkakasuray natin, marami nakakulong na nagbalik doon kay God. So, ba't naging ganon? Dahil sila nahiwalay sa kanilang mga pamilya, subalit sila napalapit kay God. Same as. Malayo tayo sa ating pamilya, pero mas nahanap natin ang kalugurong kagalakan ng pagiging Diyos naman ng Diyos Ama sa atin sa pamagitan ng Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, same ang pangyayari. So, nakalungkot lang kasi may mga Christian na nga na OFW pero nanatiling malayo. So, nakakalungkot. Ganun. What if the box ko yun? Lagyan mo sa box. Lagyan mo sa sauce na. Ano asawa ka? Sa name of wife? Jamal. Bayo si Charlie Andiano. May sakit siya. Nasa hospital ngayon. Charlie? Pulmonary infection? Charlie Andiano. Where's the board? Si Amy din pa. Ito ba inyo? Siguro ito wala pas. Change weather. Tapos, kaya niya bukas may ano sana ako eh. Yung mga hindi magtuloy ito. Para makaano ako bukas. Yung pangalan ko yun? Charlie Andiano. Charlie. Sa akin pa si ano? Ano sa si Charlie? Pulmonary. Pulmonary. Saka Laguna. Nasa hospital ngayon. Sa akin pa si boss ko si Mr. Pali. Mr. Pali. 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 Pinapag-Muslim siya. Plano lang siya na ano, i-transfer ko sa Manila. Si Kuya Ricardo. Ang sama ng labas ng mga ramdam.
Pag-pray natin ng kanyang Dumating ng favor na ito. Saturday daw, yung Friday day off. Hallelujah. Palapakan po natin natin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabi nito, Lord. Nagkaroon kami ng pagkakataon together at makapakinig po ng exhortation galing po kay Ate Ivy. At kaya rin, Panginoon, higit sa lahat importante po ay makapanalangin kami. Una-una, Lord, pinagpapasalamat po namin ang buhay ng aking mga ko, Lord. Nung hindi po nakapag-isoy, napakaganda ng kanya pong reminder sa mga sa pusa. Patungkol po sa prodigal son. Hindi pa napakaganda ng questions na are we still looking ourselves or are we define ourselves? At katulad ng pag-aralan po namin at next na answer sa lahat po ay that we are really a special child. We are your children. That's already been defined. Now, the moment that we give up our life to you, we accepted you, our Lord and Savior. Ang aming pong panalangin, Panginoon, na magmawala yung identity niya. Dumating ba sa punto na magkaroon kami ng problema, dumating ba sa punto na magkaroon kami ng worry sa aming buhay, even sa mga magulang, kapatid, trabaho, at sa mga kasamahan po namin o pang-member na ang pamilya. Pakita po namin lagi that we are your children. We have a privilege to claim. We have the privilege, Father God, to declare in the mighty name of Jesus. Salamat sa buhay po niya. Hindi pa kami siya pagpalain ng Lord. Yes, Father God, more wisdom. Ibalik mo Panginoon yung commitment po niya. Basta gano'n eh. Ano pa yung purpose po niya, Panginoon? Katulad ng binanggit po ng kanina ng exhortation po niya. Mas maging maliwanag sa kanya yung identity po niya. At the same time, O Lord, ay lumakad siya according sa identity na ibinigay mo sa buhay po ng ating Jesus. Lang namin, Panginoon, habang siya po narito, Lord, pagpalain mo po siya, magkamit po siya, Panginoon, not only po sa iglesia nito, ibig sa aming po pamilya at sa mga taong nakasuhan po sa kanya. Tuloy, Father God, ang buhay po niya magliwanag at magkaroon po, Panginoon, ng testimony at magkaroon ng impact sa lahat ng mga kasama po. Ama, salamat, Panginoon, sa gabi nito, Lord, sapagkat binigyan mo kami ng katotohanan na anuman yung panalangin po namin, magkakaroon po ng katutunan. Lord, ikaw na nagsabi, Father God, that the prayer of a righteous man is very powerful and very available. Kaya sa oras po ito, Father God, sama-sama po kami. We believe, O Lord, that there are 2 or 3 gathering in your name. You are in the midst of us, O Lord God. The Holy Spirit is willing, Panginoon, to listen and to send yung mga prayer requests po namin to the throne of the grace of the Lord Jesus Christ. And we believe, Lord, at the moment that we open our mouth and we declare, Panginoon, your glory, you charge your angel upang i-deliver po yung mga pangangailangan, bawat petition na prayer po ng bawat kapatiran. Sa gabi nito, Panginoon, kami po nagpapasalamat. It is not the prayer being anymore. Sapagkat when we visit the hospital in National Guard, we already declare that we are only, Panginoon, there will be a great healing and sa buhay. Right now, Lord, right now as they left sa hospital, Panginoon, that you are restoring the complete body system. We are only, Father God. This is for your own glory. Let Jemima, Panginoon, na kanya pong wife, makita po ng Panginoon. Na yung Diyos na pinag-relation po namin si Jehovah Rapha. He's alive, and He can give, and He can heal, Panginoon, whatever kind of sicknesses. Lord, we believe, Father God, that any name of sicknesses, it will bow down to the name of the Lord Jesus Christ. Yung po ang aming dinideclare sa oras po yun. Tinwalay, Panginoon, ay yung complete recovery, yung muling pagsasalita, muli pong kalakasan, that will be a big testimony, O Lord God. At kapag may mga report, may mga galit sa doktor, again, Lord, we use our faith. We will not believe, Panginoon, or we will not rely or depend sa mga medicinal na mga report, sa mga findings, Lord, but we will depend, Panginoon, to our greatest foundation, and that is the Lord Jesus Christ. Salamat muli, Panginoon. Continually, Father God, we declare, Panginoon, yung healing po sa kanya. Lord, si Kuya Charlie po, Father God, na meron po pulmonary, panalangin po, Kuya Manny, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, meron na po support or whatever related, Panginoon, sa karamdaman po ng pulmonary, Panginoon. I-stretch mo yung kamay po ninyo, O Lord, complete healing
Padre God, na dinideclare po namin. Alam, that cause, Panginoon, itong bacteria o virus na ito, Lord, we rebuke in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And let the body and the healing be flow right now and we are charged in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kandi, Panginoon, kami sa paling, Lord, sa host ko ni Kuya Nori, Panginoon, bago masisilig sa iyo, Lord God. But for you, there is nothing impossible. Sa oras na ito, Panginoon, that's the heart of Mr. Father, Lord. Hindi lang, Panginoon, yung pag-force kay Kuya Nori, birth, na iwan kanya pananampalataya, even yung mga freedom na makatin po siya ng Thursday and Friday, at even sa darating po niyang bakasyon, Panginoon. Ikaw ang mag-secure ito, Lord. We secure the tenure of security. Kuya Nori will stay in this place, in this job, as long as we wanted to work, Panginoon, kay Mr. Fali, yun ang dinideclare po namin, Lord. All favor be upon him, Kuya Nori, Father God, not only from Mr. Fali, but the rest of the family ng tao ito, Lord. Magkaroon po ng favor si Kuya Nori. Medyo niya, Panginoon, yung kanyang invitation, Lord God, at ano man ang plano po ni Kuya Nori sa darating po ng bakasyon, Panginoon, sa'yo namin tinataas ang provide whatever he needs, O Lord God, finances, O Lord God, place, O Lord, at yung kanya pong time na makapagkabigay, Father God, ng oras para sa iyo, ay magamit ito during the kanya pong vacations, O Lord God. Katika Kuya Regan, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ, from head to foot, O Lord God. The body belongs to you, Lord. This body, Panginoon, is the church. It is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga, Panginoon, right now, flow the healing completely sa kanyang kong body. And rebuke any kind of sicknesses, sipon, ubo, because of the weather changes, O Lord God. But I rather, Panginoon, declare Panginoon, Jehovah Rapha, sa buhay po ng aming kapatid. Palamang, Panginoon, receive your healing in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Pwede kay Amy, Panginoon, sa buhay po ng babae ito, O Lord. We don't know, Panginoon, yung kanyang isipan, we don't know, Father God, the heart, Panginoon, nila naman po dito. Ang namin lang panalangin, Panginoon, na continually, Father God, convict her heart, O Lord God. Magkaroon po siya, Panginoon, ng realizations kung paano, Panginoon, to become an obedient children, O Lord God. Whatever, Panginoon, that causes and hinder yung kanyang pong paglago, yung pag-mature niya bilang isang Kristiyano sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin siya sa Panginoon. Ikaw ang magbigay po sa kanyang puso. Ikaw din, Lord, ang magbigay po ng directions. Give her, Panginoon, the sound doctrine and sound mind, O Lord God. Give her, Panginoon, the peace that she needs, O Lord God. And give her, Panginoon, a clear mind in order, Panginoon, to do what is your will and what is good to you, Father God. At alam mo yung mga bagay that will be naaaring nagkukos ng kanyang pagkakasala sa oras na ito, Panginoon. Tinatalian, tinireview po namin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Continually, Father God, gamitin mo si Ate Carol, gamitin mo the rest ng kapatiran ko sa Jesus na Great Allen in order to feed spiritually itong aming kapatid na ito. At magkaroon po siya, Panginoon, ng tamang direction, decision-making, O Lord, that she will continue, Panginoon, serving you, O Lord God, that she will continue ko 100% i-give yung kanya pong buhay sa iyo at lumakat po siya na mayroon pong takot sa iyo, Father God. Samahan mo siya, Panginoon. Be with her, Panginoon. Let the Holy Spirit also, Father God, be with her. And guide them, Panginoon, to all things, Panginoon, that will only honor and glorify your name, so Lord God. Sama na yung panalangin po ni Ate Arlene, magkaroon po siya ng Friday. As we declare, O Lord, I declare, Father God, that Friday, day of the Ate Arlene, soon, Panginoon, mapakukuha po niya, Father God. Because she wanted to serve you, Panginoon. She wanted to worship you in spirit and in truth. Kaya i-align mo, Panginoon, yung lahat ng favors at buhay po ni Ate Arlene. Yung kanya pong boss, Panginoon, touch the heart of her boss, Father God. Let them, Panginoon, decide to give Ate Arlene a regular, every Friday, day of honor, God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And one day, Panginoon, makakasama po namin siya, not only, Panginoon, Friday day off, continually bless her, Panginoon, araw-araw sa pagbabiyahe po niya, yung kanya pong sweldo, Lord, yung mga pangangailangan po niya, and even, Panginoon, we speak promotion sa buhay po ng Lord, because ng kanya pong performance, ikaw magbigay po ito, Father God, ipuwi mo yung kanya pong employer. Ang sabi, imposible daw po na gawin, yung ikaw ay ikapil ang aming kapatid na ito, Lord. For you, there is nothing impossible. We don't believe, Panginoon, whatever they said, but we believe, Panginoon, what you said, O Lord God. Ikaw ang kasi pinag-inig ko namin. At sa iyo kay Panginoon, doon po sa magtitiwala. Lord, the rest of petition prayer for Father God, sa aming kamay, itinataas ko sa iyo, Father God. Ikaw po
lang, seal it with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Ito mga Panginoon, patungkol sa kama, ito mga Panginoon sa mga regular, na mga part-time job, ng mga kapatiran, ito mga Panginoon sa pamilya po na, o healing Panginoon, salvation for the entire family, financial breakthrough Panginoon sa bawat individual at even sa mga family, O Lord God, yung pong good relationship namin po tinideclare sa oras po dito, Lord God, and whatever Panginoon, yung mga prayer request application po ng bawat kapatiran. Lord, sa iyo pong tronong biyaya namin itinataas. Charge your angel, O Lord, give them, Panginoon, the assurance that the prayer ng mga petitions na ito magkaroon po ng katugunan sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng prayer request na tinukod po ninyo. At even, Panginoon, sa mga desire na bawat kapatiran po, maaari wala po dito. Lord, you know everything. You are God of all-knowing. Kaya sa namin tinataas ang lahat ng bagay ito at tinideclare po namin po yung glory in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Magkaroon po ito ng katugunan. Tomorrow, Panginoon, we trust you everything sa Lord. Aming pong transport, salamat sa po yung buhay po ni Kuya Bear. I-prepare mo, Panginoon, yung mga transporter po niyo sa buhay ko po, sa buhay ni Kuya Dave, sa buhay ni Ate Rona, kandi, Panginoon, sa buhay po ni Kuya Regan, at buhay po ni Kuya Arnold, nag-arrest, Panginoon, bawat kapatid rin. Willing, Panginoon, to be part ng aming pong transporter sa iyo namin tinataas. Palayo mo yung bawat sakyan po namin, Lord. It belongs to you, Lord God. Though it might be a company, a personal, but it all belongs to you. Sa iyo namin tinataas po lahat ng Panginoon. Lahat po ng parte ng sakyan na ito, Panginoon, ingatan po nito. Make Panginoon, lagi pong nasa maayos upang sa ganun na maximize po yung paglilipad po namin by means of transporting our brethren, Lord God. Sa buhay po ni Ate Carol na maghahanda po ng pagkain, Lord, keep her Panginoon at strength that she needs, Lord God. Prepare mo, Panginoon, yung kanya pong mga pangangailangan, matapos po ito maayos upang sa ganun may prepare po for tomorrow. And higit sa lahat, Panginoon God, itinataas po namin sa iyo yung pong kapatid mo na siya muna magsabihin message, Lord God. Pray, Panginoon, for the anointing of the Holy Spirit, Lord. Cover mo, kapatid mo, Lord. Makita yung glory mo sa buhay mo. Because we are nothing and I am nothing without you. It is you, Panginoon, that will convict the persons, Lord God, the people, Lord God. Special, Panginoon, we have a new attendant tomorrow sa asawa po ni Kuya Edward. Puwi mo, Panginoon, yung puso. Punuin mo ng pagmamahal. Itong lugar na ito, pag sa ganun, pag-overflow yung presence po ninyo, Lord. Kaya pala, Panginoon, we declare, Panginoon, the victory, Lord, sa lahat ng gagawin ng report tomorrow. Kaya naman na palataya po kami at hindi ka patapos. Continue, Panginoon, living in this place. Your presence, Panginoon, the Shekinah glory will overflow in this place, Lord God. Prepare the mga kapatid ng Panginoon tomorrow, in the love of puso, upang sa ganun pagdating po nila rito. They are in tune already with the Spirit and they continue, Panginoon, worshiping you in the Spirit and in truth, Lord God. Pagpalami pagkain po namin na pagkasaluhan ng Lord. There will be a sweet fellowship sa bawat sa amin habang kami po, Lord, ay nag-enjoy sa mga pagpapaalam nito, Lord God. Bli, Ama, bring back to you the glory, the praise and adoration that only belongs to you. In Jesus' mighty name. Amen. Listen to the okay, bye-bye. God bless. Yes. Give thanks. Good. Okay, bye-bye. God bless sa mga narito. Pagpalain po kayo ni God. Sampo ng iyong pamilya, of course.